Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na bibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa ating mga animal spirits din. Bago po tayo mag-umpisa, syempre nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And ngayon po may additional po tayong way kung paano tayo makakuha ng message, especially sa mga short clips ko, like yung paggamit po ng rune, no? Yung mga runes. So may runes reading din po tayo. Yun po kasi is 12 lang yata. Nako 12 lang to eh. So gagamit po tayo nito. I don't know kung makakagamit po ako nito ngayon. Pero I'll try. Pero ito po is actually this is a personal reading. Pero kung sino po yung makaka-resonate sa inyo at halos pareho, no? Claim it. Pero pagka hindi po, let it fly. So ngayon po is again announcement, no, or reminder lang po na hanggang December 23 lang po tayo. And resume po ako ng January 3. So, yung mga nagpapa-appointment po, buti naman po. At meron talaga pong, actually hanggang next week po, full slot na po ako. So, hanggang Sunday. So, Saturday, Sunday po nag-accept po ako ngayon, pero limited lang din po. No? So, kung tumatanggap ako everyday ng tatlong clients, and tatlong pasyente, kung ba mga ganun po, medyo bawas po tayo. Or talagang pagka-emergency lang po ng Saturday, Sunday. Okay? So, ano pa ba? Okay, so sa mga gusto pong mag-avail again ng ganito, ng miracle oil na pangontra at panggamot po sa mga kulang, barang, lason, usog, gayuma. Yan, so meron po tayo, ito po is 200 ml, pero meron po tayo nitong 100 ml. Okay, and sa mga medallions po na gustong mag-avail for protection, meron din po tayo yan. So, harapin nyo na lang po yung mga videos dyan kung nasaan po yung mga ganun ko na finlex, yung mga medallions, oils, and mga mutya. Pero crystals po, hindi po ako ng crystals. Ito po is mga personal na collection ko po yan. Okay, so ngayon po, ang magiging topic po natin actually, since ito is a personal reading, this is, kumbaga, kung ano po ba yung mga kinakatakot nyo. No, for some of you dito, alam ko meron po kayong mga fears ngayon. May mga bumubuo po sa isip nyo na hindi po kayo mapakali, hindi po kayo makakatulog, yung mga tipong ganun. So, ngayon po isa-alamin natin kung ano po talaga. Actually, yun yung question or yun yung nararamdaman ko dito sa readingan ko na meron po siya mga fears. Kaya, yun po yung magiging topic natin. Pero alam ko na po specifically kung ano po yun. Pero syempre, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. So, start na po tayo. Kasi kakatukin na po itong mga cards ko eh. Okay, so let us pray po muna para po tayo samahan. Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal na sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal ng dugo, banal ng hal, banal ng Espiritu, mga cards nito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po mga tagapanood at mabigay ko po ang kasagutan sa akin pong readingan ngayon. Naway kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at yung klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. So, gagamit po tayo pati ng ilong ko. Gagamit po tayo ng tarot, deck, and oracle card. So, kuha mo muna tayo ng subject, 3 cards dito po sa ating tarot. Pero papas ko muna kasi hindi niya na po ikat. So, ano kaya ang magiging first card niya, no? Since ito is nakat niya na po ng 3 beses, so hindi ko na po ito isa-shuffle. So, kuha po tayo ng subject dito ng 3 para po dito sa ating readingan. Yes, lots of worries, no? Actually, yun na po nangingibabaw and yun din mo nakikita ko sa kanya na talagang may stress or talagang aligaga factor. 9 of Pentacles. Tatawa naman ako dito.
Okay, so sa nakikita ko dito, para dito sa binabasahan natin ngayon, at kung sino man po makaka-resonate, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lagi dito sa ganitong reading. Okay, so i-clarify po natin to, no? So ang first card po dito is talaga worries. So puro pag-aalala kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya. Actually, ito is may katanungan siya dito. Since hindi naman to kilala no, hindi naman to kilala, so kailangan ko na talagang sabihin din kung ano po yung pinuputok ng butsi nito. Kasi po delayed siya. So, andito po yung talagang pag-aalala. I mean, hindi pa po kasi ready. No? I mean, yung siya and syempre yung partner niya is hindi pa rin po ready. So, ready in a way na since dito po ang security, I mean ang 9 of Pentacles, which is security, which is yes, talagang nag-iisip siya, or isa na yun sa mga worries niya na what if kung matuloy, what if kung talagang preggy siya, is paano yung nabibigyan ko ba ng komportableng buhay yung anak ko, nabibigyan ko ba ng I mean, masustentuhan ko ba, alam niyo yun, yung tipong ganun, kasi still, bata pa kasi sila. Hindi naman talaga totally batang-bata, pero kasi nag-aaral pa pareho. Alam niyo naman mga bata ngayon, mga mapupushok. Ganun. Okay? So, ganun po nangyayari. So, now, is nandito po yung Six of Swords, which is trying, no, na parang may gumugulo sa isip niya na, kasi dito is merong moving on, moving on, transition, yes, magkakaroon talaga ng transition dito. Or movement, if ever man. Pero para kasing lumalabas dito sa tatlong cards na to, kasi ang fears niya rito is kung positive ba siya or negative. Pero, nag-pregnancy test, laging negative. Pero bakit ganito ang lumalabas sa cards? Parang dito pa lang alam ko ng sagot Or maybe because of talagang andito yung worries niya na what if nga, no, kung positive. Paano yung security ko, security ng anak ko, o ng relasyon namin, yung ganyan. Yung titirhan namin, alam nyo yung ganon, yung everyday necessity talagang papasok. And sa Six of Swords kasi is parang gusto niyang iwasan to hanggat maaari, or hanggat maaari ayaw niyang ituloy yung mga ganon, no? So let us see, dito muna tayo sa Oracle bago natin tuloy ang balitaktakan dyan. Tingnan natin kung ano. Pero ito po kasi na ano na rin to. Tingnan natin kung ano. Luck is on your side. Sexuality. Health. Oh. So yun na nga. Actually, nag-usap na po kami nito kanina na baka kako meron lang siyang health issues. Maybe infection, ganyan. Kasi nagkakaroon siya ng mga, alam niyo yun, pananakit or hilab or cramps na tinatawag, no? And also sa balakang niya. Mga ganun. So, the spirit says, no, there's some health issues. Still, yung luck is on her side. But nandito yung talagang still figuring out kung ano ba talaga ang meron sa kanya ngayon. So, yung confusion is nandito. Magulo. No? Delayed for magto 2 months, I think. Pero, pagka nag-pregnancy test, negative. Yung mga ganon. So, ano meron? And possible, yung nga sabi ko sa kanya, baka mamaya meron siyang infection or urinary tract infection. Then, lumabas naman po ito, no? So, sabi ko sa kanya, pa-check up siya just to check kung anong meron. Kasi ngayon lang nangyari yung hindi siya dinatnan. No? So, kung sino naman po dito sa inyo nakaka-rest, we're in trouble. Kasi po, ang bottom of the deck natin is pregnancy. So, someone is expecting. No? So, still, mamaya malalaman natin yan. Kasi po, pag lumabasa dito ko ang Empress sa Tarot, so, that's the confirmation. Kung dito po sa bottom of the deck is pregnant, so maybe some of you here also, para nag-iisip kayo, no? For some of you dito, no, kahit na ganyan may mga fears kayo na nakikinig ngayon, and knowing or parang you're considering na
Ay hindi, baka may ano lang ako, UTI lang ako, baka infection lang sa ihi to, yung mga tipong ganon. Ay hindi, nangangalay lang to, baka sobrang lagi nakatayo, nakaupo, kaya nangangalay balakang ko, ganito ganyan. Check nyo, no? So, andito yung, syempre, katawan nyo yan, kaya may katawan yan, alam nyo yung may mga pagbabago. But, andito nga, for some of you, no, kung meron kayong mga infections, someone is expecting, no? So, tingnan natin. So, shuffle ko rin to ulit ngayon. Then, tingnan natin yan mamaya. Pero, sa ano muna tayo? Sa tarot. So, pagka may lumabas po na Empress and Ten of Cups sa Ten of Cups, pag may lumabas pong Ten of Cups sa tarot, ibig sabihin po, papunta siya sa pagbuo po ng pamilya, okay? Okay, so titingnan po natin dito kung ano pa po yung let's ask some confirmation talaga na. So, direct to the point na po tayo kung ano ba talaga ang meron pa or ano dapat na i-prepare, mga tipong ganon. Judgment in reverse. Rebirth in, simula pa lang to. Renewal. But ano to, in reverse. So, po tayo dito ng 5 cards for more clarification. Oh, in reverse. Ten of Pentacles. Two cards, please. Thank you. Ooh, puro reverse. So, sa nakikita ko dito is talaga hindi pa rin siya ready. So, dito kasi is kahit siya mismo is hindi naman, alam niyo kasi syempre estudyante po to eh. So, nag-reverse si Ten of Pentacles, but dito si Three of Wands, no, na gusto niya kasi talaga is maging successful sa buhay. So, meron siyang dreams or meron siyang goal in life, pero paano nga kung halimbawa, no, na matuloy yung bottom of the deck natin. So, syempre, ang judgment is nag-reverse. So, parang this is parang a new beginning. Kung ito po kasi yung judgment is ending, rebirth, renewal, so there's a new beginning na mangyayari sa kanya. New beginning in a way na kanino ba? Sa kanya ba? O doon sa sinapupunan niya? No? So, yun yung ika-clarify natin mamaya. But, yun nga, ang worries niya nga, since nandito nga, still nandito pa rin siya, no? Nakakabit pa rin sa card na to. So, still, ang worries niya is, parang wala sa plano to. No? Wala sa plano, so ang gusto niya is maging successful sa buhay. Because of hindi naman siya parang, ang sinasabi niya rito is, parang meron siyang kailangan pa rin suportahan. Maybe, magulang niya, kapatid niya, mga tipong gano'n. So, yun yung mga thinking niya. No, so, yun yung mga inaabangan niya. Sana yun yung parating yung mga ganon. So, still hoping for some opportunity sa darating sa buhay niya. But, kung ganito nga ang mangyayari, lahat po yan maglalaho. No? Since nag-reverse po ang Ten of Pentacles. So, once na nangyari yan, lahat to mawawala. Ten of Pentacles in reverse. This is wealth, security, family, legacy, reunion. So, kumbaga, Ten of Pentacles, gawin natin simple, is yung plano mo na magkaroon ng magandang pamumuhay or magandang, financial, no, financial issues. Medyo windang-windang ka, 50-50 ka dito. Or, worse, talagang back to zero talaga. Back to zero. Kasi, if mag-give birth siya sa anak niya, so, parang from scratch, no, ang mangyayari. So, even the Page of Swords, which is ito yung, kumbaga dati parang palaban, parang, parang, at times, parang wala na rin pakialam, mga ganon. Andito rin yung parang, yung tiwala, wala na rin, mga ganon. So, mga nakapaligid ba? Since ito is,
nag-reverse. So, ngayon is talagang very weak. Or talagang parang nilalamon na rin siya ng ano niya, ng emotions. Physical, emotional, spiritual, yun yung mga pumapalo sa kanya ngayon. And to confirm, andito yung Queen of Cups, which is mas nagiging parang sensitive siya ngayon. But, andito yung putob niya na parang 50-50 na, bakit ganun? Kaya, sige ang pity. No? Sige ang pity kasi nga andito yung emotionally stressed na siya. No? Pero itong taong to is talagang pinakakita rin dito yung pagiging, yun nga, emotional niya, mabait, intuitive ka rin, no? And feminine, divine feminine. So, ano to, maalaga din to. Ayun nga, may carry pala dito. So, meron siyang ganong behavior or attitude, no? So, let's see, dito naman tayo sa cosmic insights. So, let's continue. Katina naman na lang lang. Uh-oh! Sino to? Someone else is in the middle. Oh! Trying to sabotage this. May pumipigil. May may naiinggit. Oh, see? May naiinggit. Kasi narcissist siya. May kinaiinggitan tong couple na to. Na gustong sirain to. So, malamang sa malamang, parang, let's see, malalaman natin yan. Oh, intimacy. Ako po, kanino kayang issue to? Malamang sa lalaki to. Malamang sa lalaki to. Aray po. Alam nyo kung bakit? Bakit ko nasabi to? Kasi, etong third party na to, or third person na to, may pagkapraning. Narcissist siya eh. Ansya-ansya to eh. Na namimiss na yung mga intimate moments nila. Na ang pakiramdam nitong ng third party is parang doon niya lang na, maybe doon niya lang naranasan sa lalaki or sa person na to ng client ko na yung satisfaction maybe. Kasi nire-reminisce niya eh. Alam mo yun, binabalik-balikan niya, my goodness. Oops, may confession. Pero sinungaling. Okay, so may etong reading na to sa baba, no? Is, etong taong to, aamin to, or maybe ko confront tong couple na to, na there's something wrong, malamang spiritually to, magko-confess, or maybe, yes, possible na confession talaga ang mangyari, na parang andun yung, nilalayuan ko na kayo, patawarin nyo ko, keme-keme, mga ganyan. Pero, lahat yon kasi nungalingan. Parang sinasabing ganito, kung kinukulam ko kayo, ganito, ganyan, tatanggalin ko na. Pero kunwari lang din. No? May mga ganon. Okay? So, let's see kung ano pa yung pinagagagawa nito. Oh, spy. So, nasa paligid-ligid lang to. Nasa paligid-ligid lang sila actually. Okay. And why? Bakit siya nagpapaligid-ligid? Bakit ninabitawan to? Bakit tayo napatahimikin ang couple na to? At bakit kailangan ng isabotahe or pahirapan itong client ko? Sa isang tanong. Bakit kailangan niya manggulo? Dito muna tayo. Bakit kailangan niya manggulo? No? May guts. Sino to? Grabe.
Kasi kaya niya talagang manabutahin ng buhay ng may buhay. Kaya niyang sumira ng relasyon, kaya niyang, as in magically, kaya niyang gawin ang gusto niya. Pwede natin sabihin na itong taong to na gumagawa sa kanila is parang dinadala sila sa kapahamakan talaga. Na wala pa naman sa oras para itong client ko is magkaroon ng baby. Pero dahil sa galit niya at alam niyang parang isusuka to ng mga magulang or what, mga ganyan, dahil nag-aaral niya, ginawa niya ng pamamaraan. Yung mga tipong ganon. No? Kasi andito yung dagapak andito yung tower, the tower, no? So, andito yung talagang pagdadaanan itong mga to, itong nagpapabasa ngayon is talagang downfall talaga. Minutes. The Chariot. Okay. So, dito kasi is parang ang nangyari, parang nagkaroon ng relasyon or nagkaroon ng commitment, pero sandali lang. No, sandali lang. Yung gano'n na nangyari sa kanila. Parang mag-on pa sila, pero andun yung 50-50 na mahal kaya ako talaga nito o talagang ano ba, panakibutas lang ba ako nito, yung mga tipong gano'n. Pero there's some intimate na nangyari. Page of Pentacles. About money. Pareho pa namang estudyante itong mga ito. Pareho pa umaasa sa magulang. Baka akala niya akala nitong narcissist na to naka-jackpot siya dito sa naka-jackpot. Pero ang totoo hindi. Mga ganon, no? So, but the good thing here is magkakaroon ng new or message, no? Ang message kasi is ito nga yung confession, na hihingi ng apology. But again, hindi nyo kailangan i-accept kasi nga, puro kasi nangalingan yan. Ang gusto ko malaman talaga kung itong pinabasahan ko actually is kung talagang preggy. Kung siya ba talagang nagdadalang tae o nagdadalang tao. Ganun. Yun ang gusto ko malaman. Ayusin lang natin yung mga cards. Kung ano na yung mga bumagsak. Ayan. Actually, sa nakikita ko dito, about sa person dito, client ko ngayon, is willing naman, kung sakasakali na matuloy yung kanilang pinag-aalala, isa dito naman yung willing naman siyang to support everything. No? So, andito din yung, though talaga nagjo-juggle din dito yung talagang decision nila mismo pareho, kung itutuloy o hindi. Pero dahil na nga sa tagal na rin, no, parang ang hirap na. And hindi rin maganda kasi hindi naman kasalanan ng bata yun. Sila may kasalanan nun eh. Sila gumawa eh. Diba? So, yung mga ganon. So, meron nga lang dito nga parang ang mangyari talaga is meron silang kailangang i-sacrifice, no? Like mga pangarap talaga sa buhay, makatapos, makapagtrabaho, yung mga tipong gano'n. So, ito yung mga magiging sufferings nila in the long run. Gano'n na mangyayari. But, andito yung I assure na yung pagmamahalan nila is nandun talaga. Kasi, andito yung Two of Cups, which is, this is from universe din, na kahit na anong mangyari, in the end, talagang sila pa rin. Kasi, andito rin yung the world, no, which is, ang ending nitong relasyon na to is talagang still success pa rin. Siguro because of support na rin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yung mga ganun. So, actually, kung ang fears niya is about nga dun sa pregnancy, kung kanina lumabas po yun dito, no, and commitment, things are getting serious. So, possible pa rin kasi ito lumabas, no. So, titignan po natin kung ano yung magiging bottom of the deck, no.
honeymoon phase. So, talagang meron. Abangan na lang po natin. Babalitaan ko na lang po kayo, no? Babalitaan ko na lang. Last shuffle. Parang ano to, ang ending, magsasama to, hindi yan. Sorry. Siya pa rin. Pregnancy, someone is expecting, and bumaba rin po tong caution, which is find out more information, don't overwork yourself, take good care of your health. Ganun. Okay, so that's the reading. And again, sa mga naka-resonate, no, kung halimbawa mayroon po ay confusion, kung kayo po ay jaundice or whatsoever, then pagka first baby po kasi, since ako po ay 5 ang anak ko, first baby po kasi talagang ang the usual na sakit po ng buntis, numero 1 po UTI. No? So, ang highly suggest ko dito is magpa-check up po kayo, magpa-lab test po kayo, blood chem, para po malaman ninyo kung ano po yung mga dapat. Kasi, kung hindi po naging normal yung menstrual period ninyo, na kumbaga dati, every month meron kayo, then all of a sudden biglang na-stop. No? So, ano rin, isip-isip din. No? So, kumbaga kailangan nyo rin pong magpa-check up talaga. No? Kasi, mahirap po yung buntis kayo, tapos yung infection na andyan, pero dinugo kayo ng 3 months na kayong delay, yung pala may baby na namatay na doon sa loob dahil sa infection. Mahirap po yun. Mas magastos po actually. Ay, ang dami. Ang dami Okay. So, i-analyze po natin to. So, ito yung tatabi. Ito yung mga runes natin, ano. Actually, andito yung kalituhan talaga, no? Na kung anong path yung gagawin ninyo kung sakasakali. And, meron tayo ditong sun, flight, moon, star. Actually, maganda naman ang magiging outcome. Though talagang ito is very parang, kumbaga parang kasi syempre pag hindi ka ready, parang tragic no? Parang ganun. So parang consider mo tong parang one of parang challenging na mangyayari sa buhay mo. So, lang, alam niyo yon, kailangan lang talaga, especially po sa mga kabataan. Pero I know for sure dito kasi wala naman nanonood sa akin ng mga younger, no? Pero kayo may mga anak po, no? Na mga kabataan, no? So, medyo po natin, syempre gabayan, alam nyo na, ang mga kabataan ngayon, mga mapupusok, mga ganun. So, ang kailangan po natin talaga is bantay, sarado, ganun. Okay, para wala din po tayo sakit ng ulo, yung mga ganun. Pero pagka naandyan na po yan, wala na po tayong karapatan naman na ipatanggal yan. So, dire-diretso na lang po, diba? So, ang kailangan lang po talaga dito, syempre, kung kayo po is may mga anak na ganito po dinadanas, baka sinasabi po sa inyo, masakit po ang balakang, ganito, ganyan, masakit ang puson, ganito, ganyan. Pa-check up nyo na po, baka mamaya kung ano na po meron sa mga anak ninyo. Or, kung sino naman po dito ang nakaka-resonate na medyo nagsasuffer ng ganito, na takot pa, no, na mabuntis dahil hindi pa ready, dahil nga, pero kapag sinusuportahan ng mga magulang, kapatid, mga ganon. So, this reading is also for you. Okay? Again, sa mga naka-resonate po, din po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share. Congratulations po sa lahat ng nabuntis. No? Congratulations po. And take it as a blessing, no? Hindi po sumpa or pabigat. Okay? Blessing po yan. Okay? So, tuloy nyo po yan. So, marami naman po kung nag-aaral pa po kayo at or nagsusupport po kayo sa mga kapatid, magulang, or ano man sino man po tinutulungan ninyo. Kaya naman po yan, basta po tayo pagdasal natin na kayanin po natin. Kaya hindi naman po ipagkakalob sa inyo yan kung hindi po God's plan yan. Okay? So, just let go, let God. Huwag niyo po itama yung baby. Okay? So, let us pray.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all in love, peace, and hope. Bye!